Mga pinanggana ko mga kaigsunan, malipay usab nga pagpakiguban kaninyong tanan karon ning lang yugto usab nitong tulumanon tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios kanan ay kini pinagi sa Sabbath School quarterly lesson nga giplastar kini pinagi sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mga pinanggana ko mahigala sa kanginan, ako'y pibalukan ninyo nga karong adlaw, kauban ko ninyo dinhi sa Zone 1 Fellowship sa New Kazay. See you here mga kapamilya, tunay na magkapamilya ay walang iwanan. Okay, para yung mga pinangga ko mga kaigsunan, usbon ko ato so ito nagkanayon, excuses to avoid mission. Sa ripat mo pa rin sunahan, ato sang dapiton ang balang espiritu sa pagpakiguban ka na to, magamputa. Dalaygon og balaan ng mga Diyos nga na ikaw sa kitasan sa mga langit. Daghang salamat Ginoo sa panalangin sa pagpakiguban mo kanamo. Dalaygon ikaw sa walay katapusan nga nagabubo sa imong grasya ug kaloy sa tanang mga nagpaminaw karon, sa tanang nga mga supporters, mga donors o sa tanan nga mga nagaampo para kanimo sa mga prayer partners, ikaw magapanalangin kanila sa mga GDL con group discussion leaders o sa tanan nimo mga katawhan sa tibok naon sa yuta nga nag-alagad o nagasimba kanimo. Panalangini in town. Amahan, tanang mga kawali ng istasyon, panalangini o kaming tanan usadi bagbug ko si mong gugmag kaluoy hangtod si mong pagpadayag. Kining tanan na magilaman ng madawat pinagi sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen. Okay mga pinanggana ko mga kaekskunan, excuses to avoid mission man itong pagadugukan karon o gang atong bersikulong sagululuhon nagkanayon kini sa Isaias Kapitulo 6, versikulo 8, also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send and who will go for us? Then I said, Here am I, send me. Matod pa sa Diyos mga kaigsunan, whom shall I send and who will go for us? Remember us, who will go for us? It's another form of telling you about the three persons of a Godhead. Another way of telling you that God is in Trinity. Watch and who will go for me? It's not singular because the word God is plural. So, nadunggan ni Isaiah nga nagkalin ng Diyos kinsa may musugot nga akong ipadala para kanamo. So, it's plural, representing the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, matod pa ni manalag na Isaiah, then I said, Here am I, send me. Abi ninyo mga pinanggana ko mga kapamilag kaigsunan ang atuang pagtuon karon, daghan kayo karon nato nga gitawag para sa buhat pero dili tanan pareho sa pagtawag sa Dios. Sama kang Abraham nga musugot dayon, do na pa mga parenato nga sama kang Jonah. Si Jonah manghigala by example, kamo na sayod nga siya gisugo sa Dios. Gisugo sa Dios pero nahadlok ning simang sa laing dalan. Ning simang sa laing dalan mga higala pero ang Dios kitag pamaagi nga no excuse for the missionary endeavor, for the commission. So gilamoy siya sa isda dito sa giluwa sa baybayon sa Nineveh para makahimo siya sa pagwali. So dinhi ato masabtan nga God is very specific and concerned and strict when He says do it. Okay? Gi-consider si Jonah as one of the prophets. He was a successful prophet. Ang problema lang ni Jonah manghigala, wala siya kabalo nga successful na siya. He had prophesied peace and it had been fulfilled. Nag-prophesy si Jonah manghigala o kining kalinaw na natuman baya pod, no? However, when God asked him to go to a missionary to distant lands, napanik siya manghigala kay kadto man gong iyang adtuan dito, no? Usa mo to kadilikado nga lugar, no? Maldito kay to nga lugar. Pero ang Dios mga higala wala mag-abandon kan Jonah bisan tuod og ning simang si Jonah diadtog laing lugar paingon sa Tarsus pero giluwas gyapon siya sa Ginoo, gigayran balik ngadto sa tama nga komisyon sa Ginoo pagpawali dito sa Nineveh. Little by little hinahinay si Jonah mga kaigsunan nakasabot nga mo-work siya kauban sa Ginoo hangtod na panalanginan siya og nahimo siyang tinubdan sa panalangin. Una-una ato hisgutan dining excuses to avoid mission. Jonah was in fear. That's Jonah chapter 1. Misconception, Jonah chapter 2. Lack of spirit of sacrifice, Jonah chapter 3. Cognitive distortions, Jonah chapter 4. So ang atong pagtuon karon gikan sa Jonah 1, Jonah 2, 3, and 4. Now, and finally,
without even excuses, you need to obey as what Isaiah did. Panginoon sa Ginoo, who will go and send for us? Then Isaiah answered, here am I, send me. So manay finale sa tuang pagtuon. So dinhi mga higalag kay igsoon na tumasabtan nga kining excuses to avoid mission. Unsa may excuses to avoid mission? Una-una to sundon si Jonah mga higala sa iyang fear. Ang iyang fear, one of the reasons Jonah may have been unwilling to go to Nineveh was fear. Grabe ang fear. Alam nga dili siya mahadlok nga ang maong dapit mga higala usa ka lugar nga delikado gyud kayo tanan, mao ang Nineveh nga mao'y nag-serve as the capital kingdom sa Assyrians. Matod pa ni Ellen White mga higala sa Prophets and Kings page 265, among the cities of the ancient world in the days of divided Israel, on the greatest was Nineveh, the capital of the Assyrian realm. In the time of its temporal prosperity, Nineveh was a center of crime and wickedness. Inspiration has characterized it as the bloody city, full of lies and robbery. In figurative language, the prophet Nahum compared the Ninevites to a cruel, ravenous lion, upon whom he inquired, hath not any wickedness passed continually. Matod pa ni Mrs. Ellen White, pagkikala yung reference sa Nahum chapter 1 or chapter 3 verses 1 and 19. Nga matod pa niya ang Nineveh sa karaang panahong kalibutan ni adtong mga adlaw sa panahon ng Israel na divide na. Divided Israel, one greatest nation was city was Nineveh. Ang Nineveh, capital city of Assyrian realm. And in that time, ang iyahang temporal prosperity, Nineveh was a center of crime and wickedness. Grabe kadautan, grabe ang kriminal o mga pagkadautan. Ang inspirasyon gi-characterize kanang Nineveh as bloody city, duguon nga syudad. Full of lies and robbery, kabakakan o pagpangawat. Sa figurative gitawag siya mga higala og cruel, ravenous lion. So gitawag siya ni Nahum mga higala. So ang Nineveh usa ka magnificent city. Matod pa sa mga historians sa nga si Sennacherib greatly expanded the city, including building the huge southwestern palace that alone measured 1,650. So si Sennacherib naghimo siya usa ka dakong syudad dito sa Nineveh mga higala. Bantugan gyud as in. Naghimo siya og usa ka palasyo sa southwestern nga ang sukod ani niya is 1,650 feet by 794 feet. That is equivalent to 503 by 242 meters. Og nag-contain kini siya pinakagamay 80 rooms, 80 ka kwarto. Nagtukod po siya 18 canals to bring water in to the city from far away as 40 miles or 65 kilometers. Og ang iyahang gidak-on og ang kanindot sa Nineveh was intimidating. Ang mga Assyrians mga higala, siyempre mga maldito kayo, in his account to the conquest of Babylon, si Sennacherib nang hambog siya. Nang hambog siya nga doon na siya mga secrets gani matod pa niya punon niya daghang patay ang kining agianan ang dalan tigulang og mga batan-ong mga kwan manayahang gipang hambog mga kaigsunan. These were not people you wanted to cross. They were not adverse to using violence and gratuitously cruelty to against those they didn't like. So inana ang grabe ka dautan mga kaigsunan og unsay gihimo nila sa ilang ipildi ang Babylon. Si Sennacherib po nang hambog siya punon niya mga patay ang kining palibot mga kaigsunan. In spite of all of this, ang story ni Jonah naghatag ka na to good moral lesson. Inanak kadautan ang Nineveh, dito si Jonah ipadala sa Ginoo. I-transfer siya ni adto nga distrito mga higala. How do you feel? Unsa inyong pagbati ni ana mga kaigsunan that God sent Jonah as a missionary to distant lands?
Ang iyang trabaho dito to preach in Nineveh. Iwali niyang pulong sa Nineveh nga matud pa the capital Assyrian Empire kalaban sa Israel, mga higala. Sumala pa sa Jonah chapter 1 verses 1 and 2. Nya matud pa sa Nahum chapter 3 verses 1 to 4, known as cruelty. Pagkabangis, pagkadautan, pagkamaldito ang kining Nineveh. So giingnan si Jonah, go and preach the gospel to your enemies. Na kay kalaban, mga higala niya, sugon ka sa Ginoo, pagpa-Bible study sa mong kalaban, ambot na lang. Kung saan mo pag-react, kung sa imong mga kalaban, suguon ka sa Ginoo, pag-adto dito aron mag-Bible study ka. Try to put yourselves in Jonah's situation. Muadto ka or dili, aron masabtan ninyo o kung sa gibati ni Jonah ni adtong tungura. Abi ninyo, mga higala, nagpilo-pilo ang kahadlok ni Jonah sa iyahang kasing-kasing kung muadto siya og Nineveh. Busa ang iyang reaction, sumala sa record, gusto siyang musibat. Dili siya gusto muadto sa Nineveh to carry out the mission of God. Nagtuo siya, mga kaigsoon, that he have all the reasons not to obey the divine order. Doon na siya talkangking katarungan nga supakon yun niya ang sugo sa Dios. Busa nagplano na siya. Nagplano si Jonah og asa siya padulong. Nalimot siya sa fundamental principle niya nga ang Dios may mo shield. Ang Dios may mo proteher kaniya. Nalimot siya niya na ang nagpatigbabaw ang fear, ang kahadlok. Nawala sa iyaha ang kanang gitawag og trusting in God. Musalig diha sa Dios and not let our fears be an excuse for not preaching the message of salvation. Ayaw itugot nga imuhang kahadlok may mahimong excuse aron di na ka motabang og wali sa may balita. Sa Jonah chapter 1 verse 3, but Jonah arose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. From the presence of the Lord. Gusto siyang musibat gikan sa presensya sa atong Ginoo. Doon ay mga misconceptions nga nahitabo. Sa Jonah chapter 1 verse 12, and he said to them, pick me up and throw me into the sea. Then the sea will become calm for you, for I know that this great tempest is because of me. So ingon si Jonah, mga kaigsunan, niadtong tungura kay mga pagano man putong mga tripulante sa barko. Matud pa niya kay daghan naman kay mo gipanglabay sa dagat para dili malunod ang barko. Sa ako nalay ilabay, ipalamoy ko sa dagat, malinaw na ang inyong dagat, kay ako ang hinungdan nganong naingon niini. So gigamit na niya nga story to tell them the truth and the true God. But instead of doing so, he himself, gusto niya ipadako nga doon ay Diyos sa langit nga may nagsugo nako. Pero in desperate way, siya ako nila ilabay ninyo sa dagat. Ang katong mistake ni Jonah, mga higala, nga nagpalabay siya dito sa dagat, considering that Jonah was praying, out of desperation, he prayed nga unsa man gyud nga anong nagubot man ni gisugo man ta ko nimo paadto dito sa Nineveh unya naunsa naman ning nagubot naman yun akong kinabuhi ni damay pa ning mga tibuok tripulante sa barko way siguro malunod pa ni silang apil. So ang iyang prayer nga tungod siyang desperation gihimo sa Ginoong panalangin, mga igsoon. Gihimong panalangin. Sama kang Jonah, doon na po tayo mga misconceptions. May tungod sa Diyos, mahigala, di na to masabtan ang Ginoo nga basi, ingon ana lang ato ang panglantaw. Si Jonah yung pamati, basi, o abot na ko sa Nineveh, manimitabo, basi, patyon ko dito, basi, ang mga tao dito, maldito kay nako, bitayon, takang kay siyang mga fears. That was his misconceptions, but God corrected him.
Some common errors mga higala nga atong bantayan. Number 1, we must seek our salvation and separate ourselves from contact with sinners. Yeah, that's true. Atong pangitaon ng kaluwasan o atong ilahing atong kaugalingon gikan sa mga makasasala. We must turn away from sin but not from sinners. Maunay tama. Ang problema ni Jonah, gusto siyang magmatarong, likayan niya ang mga dautan, ang mga makasasala. But the right thing we need to think about is, we must turn away from sin, but not from sinners. Jonah was trying to escape away from sinners. Diba? We need even to approach and be closer with the sinners and teach them of their error and bring them hope. Ang pagtuo magud po ni Jonah, that was his misconception was, the success of the mission depends on ourselves. Ang kalampusan sa buhat nagdepende sa kaugalingon. And since because he was not a fighter, he was not even a soldier, dili siya sundalo nga pwede managang magkig-away sa mga tao ditong dapita sa Nineveh, nakita niya yung futility, ang iyang pagka-disable. Nalimot si Jonah that we are God's collaborators. Only He can transform people. Our mission is to sow success or is always from God. Nakalimot siya nga trabahante rata sa Ginoo. Ang mubag-o sa mga tao ang Dios, igo lang tang musulti, igo lang tang mutisok, pero ang kalampusan iya kana sa Dios mga pinangga kung mahigala. You know that? Yes. Mauna ang mali sa atong pagpanghuna-huna. Nga gatuo ta nga kitara ang makahimo niya na nalimot ta nga sinugo lang ta sa Dios. So dinhi mga pinangga kong mga kaigsunan ato masabtan nga kani nga mga misunderstandings, mga sayop nga pagpanghuna-huna nga maoy makapababag ka nato sa pagdawat sa buluhaton sa Dios. Amo laylo na lang sa ako, dili lang sa ako mapadayon, dili lang sa ako mosuporta. Kana nga mga misunderstandings mga kaigsunan, ato nang itugyan ngadto sa Ginoo. Kana nga klase sa mga mentalidad nga makahatag ka natog kaluya sa pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo, ato nang isurrender sa Ginoo. Atong sabton nga we are, as I have told you kaganina, we are God's workers. We need to sow seeds of truth into their hearts. Ginoo na magpatubo niya na. Ang Dios na magpatubo niya na. Wala na tayo labot niya na kaigsunan. Another problem ni Jonah mga higala, sumala pa sa chapter 3 sa Jonah. Kulang siya o kanang espiritu sa pag-antos, paghalad siyang kaugalingon. Huna-hunara ko na yung travel, tanawara ko na ninyo. Imbes dool raon ta kayo from Jerusalem to Assyrian Empire to Nineveh, pertiratan doola tungod sa iyahang pagkahadlok na layo na hinuog maayo pertinong layo ang naabtan. Sumala pa sa Jonah chapter 3 verse 3. So Jonah arose and went to Nineveh according to the word of the Lord. To fulfill the divine order, Jonah had to walk many kilometers, overcome his fears. Wa gyud na ni Jonah ba nga hadlok man ko Ginoo, anyway magbaktas pa man ko og pila ka mga kilometers. I-repair ko Ginoo samtang magbaktas ko along the way. Napay time ang Ginoo nga mo change sa iya. All what he needs to do was only to accept and obey. Along the many kilometers walking before reaching Nineveh, kalimot siya nga ang Ginoo kabalos mo change sa iyang pagbati, mawala ang fear. Kalimot siya nga samtang maglakaw siya didto pod sa unahan, usbon pod sa Ginoo ilang mga kasing-kasing. Kalimot siya ni anak mga kaigsunan.
ang iyang nihimo lang yun ang iyahang prejudice or prejudices, ang iyang pagka-prejudice, ang iyang pagkatalawan milamoy kaniya. Di na siya makahatag og mensaheng tarong, ang iyahang nahatag ang bati ng nga mensahe. It was nawala ang iyahang kaning gitawag og sakripisyo. Kana bitaw, ay og ipadala ko sa Ginoo dito, so what? Og itugot ko niyang mao ni mauna, dawaton nako basta kay Ginoo may nagbuot. Kanang may ana nga espiritu bang willing to be sacrificed. Remember, be careful. Abi ninyo mga kaigsunan, si Jonah naa siya spirit of sacrifice, pero a little. Gidaog siya sa fears. Gipildi siya sa kahadlok. And that's what made him reluctant to go to Nineveh. Pero bantay mo, kay bisan og unsa kagamay sa tong sakripisyo, bisan pag reluctanta mo-obey sa Ginoo, pero atong gisakripisyo ang ato ang fear, ang atong kahadlok, atong gi-overcome just for the sake to obey God, kanang gamay nato nga sakripisyo, God will still accept it. God will still accept it. Dawaton gihapon kana sa Dios. Kana bang a little sacrifice kadang gikan sa tuang convenient zone, sa tuang comfortable zone, tungod sa sugo sa Ginoo, mugawas ta kay para magpagamit sa buhat sa Ginoo. A little something nga mawala nga tuang comfort zone, mawala nga tuang convenience, mapulihan og hardships, sufferings. That is sacrifice. That is sacrifice. Abi ninyo, kadtong mahitabo kang Jonah nga nisakay siya sa barko og nakasinati ang barko og almost to be drowned, almost to be sunk, ang nahitabo, that changed his mind. Doon ay mga panahon, mga igsoon nga, doon ay mga doon ay sugo ang Ginoo yatag sa tuwa, then we don't want to obey. God will allow trials, hardships in us. Tagaan niyang mga kalisdanan o guban pa para ang mahitabo dili na ta mopadayon sa tumali nga pagbati. God allows trials in order for us to change. Abi ninyo, ang buhat sa Ginoo, dadon kini ngadto sa mga tao, pasanon kini sa mga tao kansang abaga, anda mo sakripisyo para sa buhat sa Ginoo. Bisan pag-alanganin ka, pero tungod kay andam kang magpakamatay para sa buhat sa Ginoo, God will perfect your decision. Ang value man gud dinha mga kaigsuonan, naa sa tuang decision to sacrifice. Sama kang Jonah, sometimes ang iyang kaugalingon, nasabtan niya nga gubot naman yun, ako magitoyo ani, he offered for a sacrifice. Ako ilabay niyo sa dagat. Ang Ginoo po siya, inana na yung decision. So gisugo rin yung isda, pagpalamoy kan siya, nagiluwa dito sa baybay sa Nineveh. You know, abi ninyo mga kaigsonan, usahay, exhausted na ta kayo sa sulbad sa itong mga problema against our trials, pero what we need to do is surrender. Daghang kitag abilidad gagihimo para masulbad ang pagkalisdan ng problema, pero ang tuyo na gina sa Ginoo mo surrender and be willing to sacrifice. Finally,
Kung naapil ka sa buluhaton sa pagwalis ng balita, usahay di kay usahay, kasagaran gi-require that we change how we feel about ourselves and our use of money. Kung moapil ka sa buhat, kinahanglan doon na kay decision of change. Baguhon ni mo ka pagbati, may tungod sa imong kinabuhi o may tungod sa imong pagtagad sa imuhang paninapi. Ang imuhang kinabuhi, ang imong paninapi para ba sa pag-provide sa paginanglan sa mga tao? Aron ba mamalit og mga literature materials aron ipanghatag sa mga tao? Or nagaampo ka until now nga, Lord, make my life so convenient. Di ko gustong problema, Ginoo, manang dili na ko mo-support sa imong buhat. Kay kapoy, maproblema ka, ma-issue ka, mataral pa ka sa hukumanan, pero yung problema ha. Pero abi ninyo, we need to sacrifice ourselves. Sacrifice our lives to the Lord. Atong isakripisyo ang atong kinabuhi ngadto sa Ginoo. Without the spirit of self-sacrifice, we will not be able to fulfill the mission that God has entrusted us. Kung wala tayo espiritu sa pagsakripisyo, di nato mahimo ang buluhaton sa Ginoo. Kaya nga naman, sayon ra kayong pag-deny sa itong kagalingon nga mga certain comforts for the benefit of others. O dili kay sayon lang, buhaton tayo na bisan pa sa panahon nga malisod. Kanang atong pagka-prejudice mo, wag tangon tana. Ang atong buhaton, atong i-dedicate ang atong panahon, ang atong mga resources para sa buhat sa Ginoo o kinahanglan apil sa pagbati sa kasing-kasing. Posible kang masakitan. Wow. Posible kang masakitan. Masakitan ka sa mga kalag nga nagakawala o kanila ka nagahimo sa imuhang sakripisyo para kanila. Another here. Sa Jonah chapter 4, doon ay mga nagakasunod-sunod nga pagpangitabo. Sumala sa record. Ang atong excuses mga higala niresulta hinoon og uncomfortable confrontations. Matod pa sa Jonah chapter 4 verse 2, human siya nga nagsulti and repent because the Lord is going to destroy Nineveh. Sa verse 2, he prayed to the Lord, "Isn't this what I said, Lord, when I was still at home? That is what I tried to forestall by fleeing to Tarshish. I know that you are a gracious God and compassionate God, slow to anger and abounding in love, a God who relents from sending calamity." Humanya giwalihan ang taga Nineveh nga paginulusol mo kay laglagon sa Dios ang Nineveh. He was thinking nga ang nahitabo sa Sodoma Gomora mao po'y mahitabo sa Nineveh. Human niyagwali mga kaigsunan nga paghinulusol mo kay laglagon ang Nineveh, ang mga tao, ang hari, tanan, silang tanan dito, nagbalata silang kaugalingon, nagpuasa, nagsurrender sa Ginoo, nag-change silang mga batasan. In other words, naghinulusol. Pertigyong guula ni Jonah kay basig makaingon ang mga tao nga bakakon siya. Motingon siya, di ba Ginoo, dito pa ko sa balay, daan ti kang giingnan ba nga basi baya, di ni mo sila laglagon kay maluluyon ka nga Dios. Slow to anger, abounding in love, basig imuha silang pasayloon. So, ang gusto ni Jonah, pag clear niya nga laglagon, kundi maghinulusol, yung saan kayo naghinulusol man? Nakapahimo niyang subo. Tungod adto nga hitabo, doon na hatred si Jonah sa mga katawan sa Ginoo. Siya, grabe.
ang mensahe sa Ginoo nga i-declare na ko ang pagkalaglag sa Nineveh, kundi maghinulsol malaglag. Grabe akong sakripisyo, dayon nakikunabtan, grabe na akong bakta, sakay pa kong barko, hangtod dili akong sakripisyo, grabe. Nya pagkamanwa ra gyapon malaglag, pertigyon niyang kasuko sa mga katawhan sa Nineveh. Bato ingon siya mga kaigsunan, dito na lang siya gustong magtago, magpalandong ilalom sa kalbasa man tingali ito. Dito na siya magpasilong. To make the story short, namatay. Ayang gipasilungan. Naluoy siya sa tanong nga namatay, mga higala. Ato tanaw na, klarohon na ito nigmayo, ha. Ingon ani. Sa diha nga nakakita siyang tanom nga buhi, katuyang gipasilungan, nalipay si Jonah. Sa dihang nakakita siya nga ang mga tao sa Ninive nabuhi o wala ra laglaga sa Ginoo, nasubo, nasuko si Jonah. Okay? Gusto man ko ni Jonah nga malaglag yun ang katawhan sa Israel, sumala sa sugo sa Dios kaniya. Pero sa diha nga ang tanom na buhi, nalipay si Jonah nga naman, og imong tan-awon nganong nalipay siya nga nabuhi ang tanom, kay didto man siya magpasilong. Sa ato pa, laktod nga pagkasulti si Jonah, missionary man siya sa Dios, pero selfish type. Dalo siya mga kaigsunan. Nganong nalipay siya nabuhi ang tanom, kay dito siya mopasilong. Nganong wanong wa siya malipay nga nabuhi ang mga tao, kay gusto niya nga ang pride of self, ang iyang garbo siyang kaugalingon, gusto niya nga ang tanan niyang gisulti plus na tuman. Sa diha nga ang tanom namatay, kinabuhi man to, namatay ang mga tanom, nasuko si Jonah. Ngano nasuko siya? For self-reason. Selfishness reason. Pero kung ang mga tao patumaw pa'y namatay, dili ang tanom, kay gilaglag sa Dios, malipay yun si Jonah mga kaigsunan. Brethren, take it through. Asa ang inyuhang mas gimahal? Ang ordinary things, ang mga butang, common things, o ang kalag? Mas gitagaan ni Jonah og dakong bili ang kinabuhi sa tanom kaysa kinabuhi sa mga tao. Higala ikaw nagpaminaw karon, kinsa may mas tagaan mo dakong bili? Sa Jonah chapter 4 verse 1, but it displeased Jonah exceedingly. Wow, exceedingly pagyuda. Nakapasubo ni Jonah sa labihan, hilabihan kayo, and he became angry. Nasuko pagyud siya, mga pinangga ko mga kaigsunan. Pertig yung sukuan ni Jonah. Si Mrs. Ellen White sa Prophets and Kings, chapter 21, page 263. Matod pa niya mga higala, when God opens the way for the accomplishment of a certain work and gives assurance of success, the chosen instrumentality must do all in his power to bring about the promised result. In proportion to the enthusiasm and perseverance with which the work is carried forward will be the success given. God can work miracles for His people only as they act their part with untiring energy. Bisayaw na to. Na iyong Sister White, kung ablihan sa Diyos ang dalan sa kalampusan, sa matagbuhat ngayang gihatag kanimo ngayang gipasalig nga dunay kalampusan sa unahan, ikaw nga iyang pinili nga instrumento, magabuhat nini sa tanang gahom aron matuman og unsay gipromise sa Ginoo ngadto kanila. Ang proportion sa enthusiasm o perseverance niini nga buluhaton gidala kini sa kalampusan nga ihatag sa Dios kanimo. Ang Dios makahimo siyang milagro eh. He can make miracles alang sa mga katawhan nga nagapaningkamot silang kaugalingon og nagagamit silahang walay katapusan, walay kakapoy
nga enerhiya, nga kusog. So, the more you work hard without murmuring, the more you work hard and suffer everything with your humility, unknowingly the Lord will perform a miracle with you. Maghimo ang Dios og miracle. So, ang hitabo kan Jonah, bisan patulong ni sibat siya. Sa iyang pagsibat, natuman ra gihapon niya ang sugo sa Ginoo. Gigayran siya siya because God is a loving God, merciful God. Gigayran ra gihapon si Jonah nga makatuman siya sa sugo sa Dios ngadto kaniya. Sa Isaiah 6 verse 8, sa to ang memory text, and I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And whom will go for us? Then said I, Here am I, send me. Mga kaigsunan, without fear, bisan pag nahadlok pa ka din na, ing na ang Ginoo, here am I, send me. Bisag na problema pa ka na sa imong panimalay, ing na ang Dios, here am I, send me. Bisan pag busy ka sa imong panrabaho, mga kaigsunan, ing na ang Dios, here am I, send me. Si Ellen White sa Prophets and Kings, page 266, matod pa niya, in the large given him, Jonah had been entrusted with a heavy responsibility, yet he who had bidden him go was able to sustain his servant and grant him success. Had a prophet obeyed unquestioningly, he would have been spared many bitter experience and would have been blessed abundantly. Kung ipatuo pa lang unta si Jonah dayon, gamay na lang unta ang iyang mga kantos nga magian. Pero kay wa man siya mo patuo, ning simang pa man siya, daghan hinon gyud siya mga pagsulay nga nagian. That's what according to Ellen White. God continues to ask for volunteers to speak for those who do not hear His voice or perceive His love. Sa Bisaya pa, nangita ang Dios ug kinsa iyang masugo. Mga voluntary nga gamiton niya mga kaigsunan. Nagkinahanglan man gud siya og mga messengers nga maoy modala sa maayong balita ngadto sa modern world. Hesitant ka? Ang Dios nagtawag kanimo. Don't hesitate. Do not make excuses. He needs you. Ayaw paghibudaghan kay mga rason. Gikinahanglan ka sa Dios. Gamiton ka sa Dios, mga pinangga kong kaigsunan. Isaiah 6:8, usbon ko, matod pa, also I hear the voice of the Lord saying, Whom shall I send, and whom will go for us? Then said I, Here am I, send me. Kinsa may ipadala nato para kanato? Ingon sa manalag ni Isaias, ako, ipadala ko ninyo dito. Busa mga pinangga kong kaigsunan sa Ministry of Healing, page 148, verse 2, to everyone who becomes partaker of His grace, the Lord appoints a work for others. Individual we are to stand in our lot and place, saying, Here am I, send me, Isaiah 6:8. Upon the ministers of the word, the missionary nurse, the Christian physicians, the individual Christians, whether he be merchant or farmer, professional, man or mechanic, the responsibility rests upon all. It is our work to reveal to men the gospel of their salvation. Sa Bisaya pa, sa tanan nga nahimong kabahin sa grasya sa atong Ginoo, gitudlo sa Dios nga motrabaho para sa uban. Ang matag usa, kinahanglan mo tindog kita sa atong katungdanan sa matag dapit nga atong gibarugan og magkanayon, Here am I, send me Lord. Ni ako Ginoo ipadala ko. Samtang nagapadayon ang pulong sa pagministeryo, usa ka missionary nurse, usa ka Christian doctor, o ang individual Christian, o unsa may ilang mga baruganan, mga kaigsunan. Merchant ba siya? Farmer ba siya? Professional ba siya? O unsa ba siya? Mekaniko ba siya? Basta kay dito o siya kang Kristo nga personal manluluwas, responsibilidad sa Dios.
gibutang sa ilang abaga, sa imong abaga, sa akong abaga, aron sa pagwali sa mga balita. It is our work to reveal, to men the gospel, to men the gospel of their salvation. Naa sa tong abaga, basag unsa pa itong katungdanan. Nasa to ang katungdanan, ang pagwali sa maayong balita. Mga kaigsunan, sorry, wala naman tayo oras sa ato ang pag-broadcast karon. Ako lang ipibalo kaninyo karong adlaw. See you here in New Kasay, Duhali, Davao del Norte. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo. This is our fellowship Sabbath. God bless you. Okay, usman ko ano maging oras ang alam naman kanimo akong kapamilya kan Jesus Christ nga may itong great provider. Ako sabi niyo kapamilya ni mong ulipon sa pagwali sa mga balita. Pastor Israel Villa for the first magayon kanimo. Malipayong adlaw igpapahulay.